Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan, mga punto de vista with Ka Eric. Oy, wag ninyong kalimutan ha, mayroon po tayong bigwas ng agila. Kasama ko po dyan si Ma'am Lorraine Marie Badoy at kami po ay naglilingkod sa inyo para po magpapatuloy ang ating mga pagpapaliwanag at pagbibigay ng mga tamang impormasyon na mapaangat po ang ating kamulatan at mga kamalayan. And of course, sumusuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel at sumusuporta din sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at pagtangkilik ng ating mga social media platforms. Lubos po ang pagpapasalamat ko at ng aking pamilya sa suportang ibinibigay po ninyo. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pagpapaliwanag. Doon sa sumambulat na mga balita kahapon na naganap sa Club Filipino, hinggil po sa pag-present in public ng 18 personalities. 18 individuals na tinatawag na mga basura boys or delivery boys ng mga basura ng mga ninakaw na kayamanan mula doon sa kinulimbat na mga proyekto ng gobyerno involving Marcos, Romualdez at ang sindikato nila, including po ang kay Saldico. Mga tauhan ito dati ni Saldico, out of 18, ililinaw natin 16 ang confirmed doon na mga naging miyembro sila legitimately ng Philippine Marines as per confirmation mula po sa pamunuan ng Philippine Navy ng Armed Forces of the Philippines. Sa ating kaalaman po, ang Philippine Marines is a unit under the branch of service ng Philippine Navy. Ang Marines is not a separate branch of service sa AFP. Nakapailalim po ito sa pamunuan ng branch of service ng Philippine Navy. So ang sabi ng Philippine Navy, out of the 18 na ilantad kahapon doon sa Club Filipino, 16 po doon ay mga naging miyembro ng Philippine Marines, ng AFP sa ilalim ng Philippine Navy. Ang dalawa doon, hindi daw miyembro ng Philippine Marines. Tama, sapagkat ang dalawa doon sa 18 ay ang isa miyembro ng Philippine Army dati. At ang isa pa ay miyembro ng Army Reservist. Hindi regular na naging member ng Army or ng Philippine Army, kung hindi reservist sa Philippine Army. So, pero hindi nila nilinlang ang taong bayan. They were part of the Armed Forces of the Philippines. Just to set the record straight, no? Para kung may maririnig kayo na di umano ay idiniklarang peke at bogus ang mga lumantad, no. Kinonfirma ng Philippine Navy, ng AFP mismo, na 16 of those were presented yesterday ay mga naging miyembro talaga ng Philippine Marines under the Philippine Navy Branch of Service. At ang dalawa, ulitin ko lang, naging miyembrong isa ng Philippine Army, wala na rin siya sa Philippine Army, at ang isa ay Army Reservist. Hindi po siya regular Army Force. At doon po kahapon ay may tatlong mahalagang bagay tayo na pupuntuhan maliban po dito sa pagkumpirma nila. What has already been exposed earlier by Sergeant Gutesa, by the Diskaya couple, by mismo kay Saldico na nagpapatotoo na naganap ang deliveries. Even sa mga sinasabi ni Yusek Bernardo and yung tinatawag na the Adrian Bersamin files. Yung testimonya at mga deklarasyon na ginawa kahapon nitong mga grupo ng tinatawag na basura boys o delivery boys ng mga pinagnanakaw ng mga pondo nila Marcos at Romualdez ay talagang tumutugma sa realidad. Siyempre, ang isa dyan na kahindik-hindik na mukhang naalimpungatan si dating Senador Trillanes ay iniugnay po sa kanya ang delivery ng $2 million or equivalent to more than 100 million pesos di umano ay ginamit sa illegal na pagpapaimbestiga at pangingialam ng mga so-called investigators and representatives of ICC prosecutors noong 2003 and of course may 2024 pa. Ibig sabihin mga kababayan, malinaw na ang mga naunang salaysay ay tumutugma sa katotohanan given
the logical explanation kung bakit nagkakatugma din ito sa testimonya at salaysay na inilabas kahapon ng mga 18 new witnesses, and more will be coming out in the open at mag-reveal ng iba pang deklarasyon according sa naging pahayag mismo ng tumatayo na legal counsel ng grupong ito. Sa alam ko, yun na po ang official na legal counsel nila, ang si Attorney Levy Baligod, mga kababayan. So more revelations and more testimonies are expected to come out. Pero ano po ang mga naka-highlight doon, maliban doon sa $2 million na noon pa natin pinagdududahan na talaga? Kinumpirma na lang nila ang sinasabi ni Saldico na hindi bababa talaga sa 1 billion pesos ang ginastos nila Marcos at Romualdez mula sa pinagnakawan na pera at pundo ng pamahalaan, pundo ng mamamayan, pinalusot sa mga proyektong peke at sindikato at umabot sa bilyon-bilyon na pera ang ninakaw. Out of those na kinulimbat at dinorobo, mga 1 billion halos ang ginamit para sa special operations na masuhulan ang sindikato na ICC at gamitin po ang anumang mga pamamaraan upang pakilusin ang mga instrumentalidad ng gobyerno at estado gamit ang panunuhol. Mula sa pundo na pinangulimbat at ninakaw, kahapon ay kinumpirma ito ng 18 new witnesses, corroborating and giving congruent and related revelations and testimonies to what have been earlier exposed by Saldico bilang part ng inner circle ng sindikato ni Marcos, at ganoon din po sa naunang mga pahayag na nailabas na mula kay Sergeant Gutesa at pati na rin po kay Adrian Bersamin na naging bagman runner ni Marcos. So, maliban dito sa confirmatory declaration na ginawa ng mga 18 witnesses, nakita din po natin na talagang established by facts and reality and related circumstances in those revelations na ang ICC ay nasuhulan at ginamit na parang sindikato upang maging kompleto ang proseso ng pagpapadukot, kidnapping or cross-border abduction equivalent to extraordinary rendition laban kay Pangulong Duterte, kahit pa na illegal at bogus na ang ICC, in as far as our sovereign authority as a sovereign and independent nation is concerned, wala pong anumang natitira pang treaty authority o ano pa mang hibla ng treaty obligation ng Pilipinas pagdating po sa ICC, simula pa noong March 2019. Subalit, mga kababayan, sa kadahilan ng gusto lamang durugin at lumpuin nila Marcos at Romualdez ang natitirang mga political influence ng Duterte political camp, partikular ang pag-focus sa demolition job and operations na mawala po ang presensya ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, ipinadukot po ito. At yun nga, lumabas yung $2 million na halaga mula sa dinorobo at kinulimbat na mga pondo ay nag-deliver sila. At malaki ang dapat ipaliwanag ni Marcos Jr. at ni Romualdez dito sa taong bayan. They cannot just shrug off their shoulders na ganun lang sila, kibit balikat lang, dahil seryoso po ito. Hindi lang iisa, kundi mahigit 10 at may iba pang darating na mga testigo pa na nagpapatotoo that the orders of kidnapping and cross-border abduction and the extraordinary rendition, yung illegal na pagpapatapon at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon sa ICC detention facility sa Europe, sa Netherlands, ay kabahagi po ng isang malaking disenyo ng paggamit ng pera na sinindikatuhan mula sa pinagnanakaw nila sa kabanang bayan nila Marcos at Romualdez upang itulak itong binabanggit kong kidnap and total execution of rendition against former President Duterte. At ito din po ang dapat tingnan ng United Nations ngayon. While the ICC preliminary presentation of charges confirmation against former President Duterte are still ongoing, dapat ang United Nations Secretary General's Office
ay magkaroon ng motu proprio na pagtingin at kausapin po itong mga individuals na nagsasabi na ginamitan nila ng pera at deliveries ang mga personalidad sa opisyal sa gobyerno ni Marcos na ginamit mismo ni Marcos at nila Romualdez ang gobyerno at ang instrumento nito at mga pondo mula sa pinangurakot upang mangyari nga po yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte. And these are serious accusations now, not only on the interest of justice para sa kay Pangulong Duterte, but on the status of ICC, na lumalabas na totoo at tama ang lahat ng binabanggit ni Pangulong Duterte na wala silang otoridad, wala silang integridad upang mangialam sa ating bansa, at ito rin po ang punto de vista ng US government sa ilalim ni Donald Trump that the ICC seems to operate as a big-time political syndicate na pwede palang bayaran at gamitin upang magkaroon ng malisyoso at maruruming laro sa politika, di bali ng pakialaman nila ang mga pangloob na usapin ng ating bansa, ng mga malayang bansa, to the point na itolerate nila ang kidnapping and cross-border abduction or ang tinatawag na extraordinary rendition, mga kababayan, which was exactly what happened na ginawa ni Marcos Jr. at nila Romualdez at ng kanyang gobyerno against kay former President Duterte. Therefore, the United Nations needs, through the Secretary General's Office ng UN, na maimbestigahan ito. Bakit ng ICC ay umaakto na isang bayarang political syndicate na nangingialam sa pangloob ng mga usapin ng politika at gimmick at laro sa politika ng mga gobyernong korap kagaya ng gobyerno ni Marcos at Romualdez? Why does the ICC is like operating on a platform na kapareho ng mga sindikato na pwedeng suhulan? Yan ay malaking katanungan. And third point na nakita po natin, from the very beginning, tama ang iginigiit ni Pangulong Duterte at ang pananaw ng nakakaraming mga mamamayang Pilipino, na ang ICC bogus at ang lahat ng ginawa nito ay illegal at invalid, void ab initio from the very beginning, sapagkat noong March 2019 na-terminate na po ang anumang treaty obligation ng Pilipinas sa ICC at anumang treaty authority mayroon ang ICC sa Pilipinas. Wala na po noong March 2019. At ang kanilang sinasabi doon sa Chamber of Judges sa ICC, nitong panel of prosecutors at mga investigators nila, na nag-imbestiga sila at nag-case build up laban kay Pangulong Duterte noong 2017, wherein ang timeline na yan ay aktibo pa ang Pilipinas at nasasakupan pa tayo ng ICC Authority of the Treaty ng Rome Statute. Pero ang katotohanan pala, December 2023 lang sila nagkaroon ng case build up, nagkaroon ng actual investigation on the alleged crimes against humanity being alleged against former President Duterte. So kung 2023 po ang timeline na nagsimula silang manghimasok dito sa Pilipinas, maliban na yan ay isang patraidor na mga pamamaraan, bogus po ang kanilang authority that time. Wala silang authority. So therefore, whatever actions and results of those actions, including the so-called investigation and case build-up na isinagawa po ng ICC prosecutors and investigators against former President Duterte, established timeline 2023 with all proof related to this. From the very beginning, wala pong kaso na pwedeng tumayo laban kay Pangulong Duterte sapagkat bogus ang pagbubuo ng case build-up and investigation process. At yan ay na-establish kahapon doon sa revelations ng 18 new witnesses. And we hope to hear soon mula kay Ginoong Saldico na may ganong pong pangyayari at hindi lamang $2 million ang ginastos locally, kundi umaabot sa 1 billion pesos or equivalent to more than
How much? More than $20 million. Kasama na po ang panunuhol sa ICC. So, malaking bagay din po ito para sa paghahanap ng katotohanan na pwede pong dalhin habang open pa ang pre-trial chamber or chamber of judges na nagkakaroon pa ng confirmation and reading of charges. May session pa until February 27. Pwedeng i-bring up yan on the floor, on the chamber, that the ICC investigation through the panel of prosecutors and their investigators were only made in 2023 and in 2024 at the time na wala na pong anumang treaty authority at wala nang anupang treaty relations ang Pilipinas sa ICC. Ayun, malinaw ang paglalahad na ito. At ang pinakamalala, yung elemento ng panunuhol. Sapagkat yung elements of bribery and corruption involving the circumstances why the ICC came into the picture against former President Duterte at nagresulta ng kanyang illegal na pagpapakulong ngayon sa Netherlands, nagpapakita po na nangialam ang ICC hindi lamang sa usapin ng soberenya ng Pilipinas, kung hindi mismo sa pagpapagamit nito bilang bayaran at sindikato na grupo na ginamit nila Marcos at Romualdez sa kanilang laro sa politika na puno ng dumi at kabalbalan na ang layunin gamitin ng ICC para magkaroon ng maskara na kunwari inaaresto si Pangulong Duterte, pero ang katotohanan noon, siya po ay pinapadukot, pinapakidnap. Kunwari lang na may kaso siyang kinakaharap sapagkat from the very beginning, illegal at bogus, invalid ang ICC investigation, invalid ang ICC case build-up, at lalo tigit pa, bogus ang entity ng ICC since March 2019, kung ang pag-uusapan po ang status ng Pilipinas at ugnayan nito at relasyon sa ICC. Malinaw. So, di ba mga kababayan? Kaya nagpapasalamat tayo na hindi lamang naibulgar at nakumpirma ang billions and billions ng kinurakot at kinulimbat to the point na pati ang deliveries gamit ng helicopter ni Ginong Saldico, 5 maleta, over 250 million pesos ang kabuang halaga. May isang instance na nag-deliver sila, ito mga basura boys na lumantad kahapon ng perang kinulimbat direkta sa Paway, Ilocos Norte, allegedly ay sa bahay ni Ginoong Marcos. Sino pa ba naman ang i-deliveran nila doon? Alangan naman ang barangay captain sa Ilocos Norte ang dideliveran. Ganon din po ang pag-deliver ng pera dyan sa may Forbes Park residence ni Marcos at Romualdez na tumutugma sa salaysay ni Sergeant Gotesa, sa salaysay ni Saldico, sa salaysay ni Yusik Adrian Bersamin. Ayan. Klarong-klaro, bistadong-bistado. So mga kababayan, sana po ay ma-realize ng United Nations na buwagin na at ipatigil na itong mapang-abuso na uri ng mga ala sindikato na operations ng ICC at nabiktima pa nila ang isang former President Rodrigo Duterte dahil kinasangkapan at kinasabwat sila ng kurakot at bulok na gobyerno na nag-i-exist ngayon sa Pilipinas sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. More of these discussions and revelations na lumabas na ang pag-uusapan natin sa susunod na mga balita at talakayan, mga punto de vista with Ka Eric. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, mag-promote at mag-share ng videos dito sa Ka Eric Celis YouTube channel, mag-campaign ng new subscribers. Malaking utang na loob po namin yan sa inyo upang lumawak at lumago ang naaabot ng ating channel. Ganon din po sa ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Sa gustong tumulong sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, mga kababayan, mayroon po tayong GCash line na ginagamit. At ito rin po ang coordination line for support para hindi kayo may scam at sigurado po nakakatulong tayo sa advocacy movement na Bangon Sambayanan. Ang numero po ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710
Rohilda Celis, kay Langging po yan para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.